Napapansin nyo ba minsan yung market masyadong kalmado, masyado rin tahimik? Tapos bigla na lang itong sasabog ng isang direksyon lang? Paano kung sabihin ko sa inyo na meron akong alam na indicator na pwede mag-warning sa atin bago pa ito sumabog? In this video, I'm going to reveal the secrets of Bollinger Bands. Bollinger Bands ay isang versatile indicator pagdating sa technical analysis. At pwede mo rin matutunan dito kung paano makita ang high probability setup. At hindi lang yan, pwede mo rin ma-predict ang breakouts and even identify overbought and oversold condition. Hi there, my name is Boy Ubo at kung bago ka lang dito sa aking channel, mag-subscribe ka na dito at pag-uusapan natin ang powerful strategy na ginagamit ng mga traders. Syempre, bago ko ipakilala sa inyo ang Bollinger Bands, much better na panoodin nyo muna yung mga video na nagawa ko dito sa aking YouTube channel. At syempre, pwede mo ring ma-master yung mga skills na naituro ko dito. So, i-comment nyo na dito yung ginagamit yung strategy at yung mga gusto nyo matutunan na strategy. Kaya ituturo ko sa inyo to kung paano ko to ginagamit. So, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng Bollinger Band. So, ito, i-click nyo lang to. So, tapos yan, i-add mo lang yan. Tapos, yan, okay, confirm. Ano nga ba yung basic Bollinger Bands? So, ganito nga pala ang itsura ng Bollinger Bands. Una sa lahat, kailangan nyo maunawaan yung concept ng volatility. Ano nga ba ang volatility? Sa madaling salita, ang volatility ay yung tinatawag na speed move ng price ng market. At meron tayong tinatawag na low volatility. At ganito yung itsura niya. Sa low volatility, ito rin yung tinatawag na range bound market. At napakahirap din mag-trade dito dahil hindi ko ma-predict yung galaw when it comes sa move ng price. At meron naman tayong tinatawag na high volatility at ganito yung kanyang itsura. At ito naman is considered na tinatawag na large price swing. At mas kilala siya as trending market. Actually, pag nasa high volatility ka, paano mo malalaman kapag maglo-low volatility na? Well, tatandaan nyo lang yung entry at exit ng price. Katulad dito. At kapag yan naka-exit na, doon na pumapasok yung mga conservative traders. Kasi nga, ang move ng price ay maliit. At syempre, kung may conservative, meron din tayo mga aggressive. At ito naman yung pagdire-diretsong pagtaas ng market. Katulad dito. Pero maiba tayo. How to identify the volatility? Ang Bollinger Bands kasi, kaya ko to ginagamit is naka-design to para mabantayan niya yung volatility. So, mapapansin nyo dito, meron dito tatlong linya. Line 1, Line 2, Line 3. Sa pamamagitan nito is makikita natin yung volatility. So once na nasa low volatility ka, so kailangan mo dito maging conservative. Or I suggest, antayin mo na lang yung high volatility. Katulad nito. Ito naman yung mga time na dapat nagte-trade ka na. Dahil dito, safe ka. At kung gusto mo naman mag-trade sa low volatility, ganito yung magiging itsura niya. So, paalala ko lang, no, hindi porkit nasa low volatility ka na, hindi ka na magte-trade. So, siguro mas magandang sabihin kung i-analyze mo na lang. Actually, alam nyo ba, meron tinatawag na 3 trade-off setup na pwede mong gamitin. Number 1, breakout. So, ganito yung itsura ng breakout. So, sa pamamagitan ng Bollinger Bands, madali mo rin makikita yung breakout. Ito kasing line sa taas, ito yung tinatawag nating resistance. And then yung kung makikita nyo yung line sa baba, yan naman yung tinatawag natin na support. Gets na? Number 2, reversal. Sa reversal kasi is pwede ka pa rin naman gumamit ng Bollinger Bands kapag yung market mo is nasa high probability. Number 3, pullbacks. Ang pullbacks on Bollinger Bands is ito yung pinakasimple na setup niyan. To trade pullbacks on trend, kailangan mo munang ma-determine kung ano yung trending sa market. Kagaya nito. Once na nakita mo yan, ibig sabihin yan is pataas na yung market. At sa uptrend naman na katulad nito, ay naghahanap naman tayo dito ng buying opportunities at pullbacks. At kapag ganito naman yung nakita nyo, yung market ay dumikit sa resistance, possible, bababa na ang market. At dahil sa downtrend, ito naman ay nagbibigay ng selling opportunities at pullbacks. Paalala ko lang, pullbacks, reversal, at breakout. Itong mga to ay makakatulong, support, resistance, candlestick pattern, at trend lines. At naway naintindihan nyo kung gaano kaimportante ang Bollinger Bands. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-trade gamit ang Bollinger Bands. So dito ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng Bollinger Band. So click nyo lang dito yan, hanapin nyo ng Bollinger Band, click, confirm, and then so ito papakita ko sa inyo, papagtan ko ng asset, gagawin kong AI index, then i-confirm lang din natin yan.
At ito, papakita ko sa inyo yung support level at resistant level. So, ayan, para makita nyo ng buo. So, eto, nasa support level tayo. Pwede na tayo dyan mag-buy. Ayan, isa pa. Magbabay pa tayo dyan. Hop, buy. Isa pa. Buy. Yan, alright. So, buy lang ulit. Kaya hanggat nasa support level siya, pwede tayo mag-buy. Hop, wait lang. Antayin natin to. So, kapag nandyan siya, nagbibigay siya ng signal buy para pwede tayo mag-buy. So, eto, wait lang natin. Ayan, pwede na tayo dyan mag-buy. Isa pa. Ayan. So, ayan, pwede na tayo mag-profit. Ayan, isa pa. Another profit na naman. Profit, alright. Another profit na naman. At syempre, babaguhin din natin dyan yung, tawag dito, kasi Smarty tayo, Smarty. Then, i-confirm lang ulit natin. And then, eto naman yung ating, pwede tayo dito mag-sell. So, magbibigay yan ng signal. At syempre, pipindutin lang natin yung kapag nasa resistant level tayo. So, antayin lang natin tumaas yan. And then, tsaka tayo mag-sell. So, antayin lang natin. Ayan na ako, pwede na tayo mag-sell, isa pa. Alright, another sell, alright, isa pa. Ayan, okay. Yan, ganyan lang, antayin lang natin tumaas, alright, ayan. So, pwede na ulit tayo mag-sell, ayan na, isa pa. Alright, isa pa. Ayan na, medyo mali. Tapos tayo dyan. So, antayin lang natin mag-sell to, So, wait lang natin, ayan na, konti pa. Isa pa. Ayan na, sell, isa pa. Sell ulit, isa pa. Sell ulit yan, alright, isa pa, sell na naman. And then, ayan pa, pwede pa tayong mag-sell dito, isa pa. At syempre, yung ating huling sell, pwede na natin yung i-sell, ayun. At syempre, ipapakita ko sa inyo yung 310 deals na pwede nating, yung mga kinita ko yan, kung makikita nyo, yan yung mga kinita ko. So, ayan, ganyan lang kadali. So, ayan, deposit and withdrawal process naman, tuturo ko sa inyo. So, dito sa deposit, click nyo lang yung finances, ayan. So, dito yung deposit, makikita nyo, antayin nyo lang yan, click nyo lang dito. Tapos meron tayong Gcash, Paymaya, and that's all na pwede nyong pagdepositan. And syempre, tuturo ko naman sa inyo yung withdrawal. So, antayin nyo lang, naglo-loading. So, sa withdrawal, lalagay nyo lang yung Gcash amount, Gcash account name, first name, last name, email. And syempre, magre-request kayo dyan para makapag-withdraw kayo. At kapag ginamit nyo nga pala yung aking promo code, is makakakuha kayo ng 120% bonus kapag unang register nyo pa lang. At dapat within 24 hours bago kayo mag-deposit. At kapag ginamit nyo yung aking promo code, is makakakuha kayo ng 120% bonus within 24 hours after your registration. At syempre, kapag nakuha nyo na yung promo ko, paalala lang, hindi nyo na yung mawi-withdraw. Pero, pag naipanalo mo naman yan, is pwede mo yung ma-withdraw. At syempre, kaya may bonus. Binibigyan kita ng opportunity para tumagal yung paglalaro mo. Base sa pagkakaintindi ko sa Bollinger Bands, I suggest na gumamit kayo ng indicator gamit ang RSI. Isipin mo, yung simple and power, walang hamo. Ang lupit! So ano pa inaantay nyo? Napakadami ko ng strategy na tinuro sa inyo. Kaya ako sa inyo, mag-trade na kayo.